Dear Admin, ako po si Liza, 34 na years old, isang OFW sa Kuwait. Habang sinusulat ko ito, nanginginig pa rin ang mga kamay ko. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa bigat ng lihim na matagal ko nang kinikimkim. 5 taon na po akong nagtatrabaho rito bilang kasambahay. Sa paningin ng iba, masuwerte ako. Maayos ang bahay, hindi ako sinasaktan, may sapat na pagkain, at hindi ako pinapahirapan ng mga amo ko. Marami pang ang nagsasabi na sana ganito rin daw ang mapuntahan nilang employer. Pero hindi nila alam na sa loob ng 5 taon na yon, may isang desisyon akong ginawa na unti-unting sumira sa pagkatao ko. Hindi ko ito pinlano, hindi ko ito ginusto, pero dumating ako sa puntong pinili ko ang isang bagay na hanggang ngayon ay pinagsisisihan ko. May 2 po akong anak sa Pilipinas. Ang panganay ko ay nasa grade 10 na at ang bunso ay grade 4 pa lamang. Sila ang dahilan kung bakit ako nandito. Sila ang dahilan kung bakit araw-araw akong bumabangon kahit pagod na ako. Iniwan ako ng asawa ko noong maliit pa ang bunso ko. Isang araw, umalis lang siya at hindi na bumalik. Walang paalam, walang paliwanag, parang bula na nawala. Simula noon, ako na ang naging nanay at tatay ng mga anak ko. Naalala ko pa yung mga panahong wala kaming makain. Yung hahatiin ko yung isang pirasong isda para lang magkasya sa amin 3. Yung minsan, iinom na lang ako ng tubig para kunwari busog na ako, para lang may makain ang mga anak ko. Hanggang sa nagkasakit pa ang nanay ko. May problema siya sa puso. Kailangan ng maintenance na gamot. Araw-araw, may iniinom siya. At bawat tableta, may katumbas na pera na kailangan kong hanapin. Doon ko naisip na hindi na sapat ang sipag ko sa Pilipinas. Kaya kahit masakit, kahit natatakot, pinili kong mangibang bansa. Hindi ko pinangarap maging OFW. Pinangarap ko lang magkaroon ng sapat para sa pamilya ko. Noong una akong dumating dito sa Kuwait, punong-puno ako ng pag-asa. Sabi ko sa sarili ko, Liza, titiisin mo to para to sa mga anak mo. Araw-araw, gigising ako ng maaga. Maglilinis ng buong bahay, magluluto, maglalaba. Uulitin ko lahat kinabukasan. Walang pahinga, walang reklamo. Sa gabi, kapag nakahiga na ako sa maliit kong kwarto, doon ko lang nararamdaman ang pagod. Doon ko lang naiisip kung gaano ako kalayo sa mga anak ko. Minsan, tahimik akong umiiyak dahil sa homesick. Pero sa tuwing tatawag ako sa Pilipinas at naririnig ko ang boses nila, Ma, kumain ka na ba? Ma, miss na miss ka na namin. Biglang nawawala ang lahat ng pagod ko. Sabi ko sa sarili ko, kaya ko to. Kakayanin ko to. Hindi ko alam na darating ang araw na masusubok ang lahat ng paninindigan ko. Isang araw na magbabago ng lahat. Isang gabi na hindi ko na mabubura sa alaala ko kahit kailan. Hindi ko makakalimutan ang gabing yon. Tahimik ang buong bahay. Tapos na ang hapunan at abala ako sa kusina, nagliligpit ng mga plato. Naririnig ko lang ang mahina na tunog ng aircon at ang kalansing ng mga kubyertos habang isa-isa ko silang hinuhugasan. Karaniwan, pagkatapos ng ganitong oras, diretso na ako sa kwarto ko. Wala nang usapan, wala nang utos, tahimik na ang lahat. Pero sa gabing yon, may kakaiba. Bigla akong tinawag ng amo kong lalaki. Liza. Napatigil ako. Hindi siya madalas magsalita at mas lalong hindi siya basta tumatawag ng ganoon. Karaniwan, utos lang, diretso. Pero iba ang tono ng boses niya noon. Mabagal, mabigat. Lumapit ako sa sala kung saan siya nakaupo. Pagharap ko sa kanya, napansin ko agad na may hawak siyang maliit na sobre. Come here, sabi niya. Unti-unti akong lumapit, pero ramdam ko na agad ang kaba. Hindi ko maipaliwanag kung bakit.
pero parang may mali. Inabot niya sa akin ng sobre. Sandali akong natulala bago ko yun tinanggap. Pagbukas ko, parang nanlambot ang tuhod ko. Pera. Makapal. Halos katumbas ng kalahati ng isang buwang sahod ko. Napatingin ako sa kanya, naguguluhan. Sir, para saan po ito? Hindi siya agad sumagot. Tumingin lang siya sa akin, diretso sa mga mata ko na parang sinusukat kung hanggang saan ako papayag. Take it, sabi niya, mahina pero sigurado. Hindi ko pa rin maintindihan. Hanggang sa sinabi niya ang mga salitang tuluyang nagpabago sa lahat. Stay with me tonight. My wife is on a business trip. Parang tumigil ang oras. Hindi ko alam kung ilang segundo akong nakatayo roon. Pero pakiramdam ko, napakahaba ng katahimikan. Parang may sumabog sa loob ng dibdib ko. Biglang naghalo-halo ang lahat ng naiisip ko. Ang mga anak ko, ang matrikula, ang gamot ng nanay ko, ang mga utang na halos hindi na matapos. At kasabay noon, ang sarili kong boses na sumisigaw, mali ito. Mahigpit kong hinawakan ng sobre. Sir, no, hindi po pwede. Yun ang unang lumabas sa bibig ko. Pero kahit sinasabi ko yon, ramdam ko na nanginginig ako. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa takot. Hindi siya nagalit. Hindi siya sumigaw. Tahimik lang siyang tumingin sa akin. Pero ang katahimikan na yon, mas nakakatakot pa kaysa sigaw. Think about it, sabi niya. Tapos tumayo siya at iniwan ako roon. Mag-isa. Hawak ang sobre. Hindi ko alam kung paano ako nakabalik sa kwarto ko. Pagpasok ko, agad akong umupo sa kama. Tinitigan ko lang yung perang hawak ko. Hindi ko pa rin siya binabalik. Hindi ko pa rin siya tinatanggap. Pero hindi ko rin siya binitawan. Doon nagsimula ang gulo sa loob ko. Sa isang banda, alam kong mali. Alam kong hindi ko dapat gawin. Pero sa kabilang banda, ilang buwan ko nang iniisip kung saan ako kukuha ng pambayad sa natitirang utang. Kung paano ko pagkakasyahin ang padala ko para sa pang-tuition ng anak ko. Kung paano ko matutulungan ng nanay ko sa gamot niya. At ngayon, nandito sa kamay ko ang sagot. Isang gabi lang kapalit ng lahat. Isang gabi lang para gumaan ang buhay nila. Napahawak ako sa ulo ko. Hindi pwede. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko. Pero habang lumilipas ang oras, mas lalong lumalakas ang kabilang boses. Yung boses na nagsasabing, para naman sa pamilya mo to. Bigla kong naalala ang huling tawag ng anak ko. Ma, kailangan daw po ng additional payment sa school. At ang nanay ko, anak, ubos na yung gamot ko. Napapikit ako. Ramdam ko ang bigat sa dibdib ko. Pakiramdam ko, kahit anong piliin ko, talo pa rin ako. Kung tatanggi ako, mananatili kaming naghihirap. Kung tatanggapin ko, baka mawala ang respeto ko sa sarili ko. Hindi ko na malayan tumutulo na pala ang luha ko. Hanggang sa marinig ko ang mahinang katok sa pinto. Tumigil ang mundo ko. Liza, boses niya. Tahimik. Parang naghihintay. Parang binibigyan ako ng pagkakataon. Pero alam kong may kapalit. Tumingin ako sa sobre. Tapos sa pinto. At sa gabing yon, gumawa ako ng desisyon na akala ko kaya kong dalhin. Pero iyon pala ang simula ng pagkasira ng lahat. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakaupo sa kama ko habang nakatitig sa sobre. Parang huminto ang oras. Paulit-ulit kong tinitingnan ang perang hawak ko na para bang umaasang bigla itong mawawala para hindi ko na kailangang magdesisyon. Pero hindi. Nandoon lang siya, tahimik, pero parang sumisigaw. Sa labas ng pinto, tahimik din ang buong bahay. Walang ibang tao, walang ibang makakaalam. Ako lang. At ang desisyong kailangan kong gawin. Huminga ako ng malalim. Tapos dahan-dahan akong tumayo. Hindi ko maalala kung paano gumalaw ang mga paa ko.
papunta sa pinto. Parang hindi na ako ang kumokontrol sa sarili ko. Pagbukas ko ng pinto, nandun si Sir. Nakatayo. Tahimik. Parang hinihintay lang kung ano ang pipiliin ko. Sandali kaming nagkatitigan. Wala siyang sinabi. At ako rin, wala na akong nasabi. Pero sa katahimikan na yon, parang nasabi ko na ang sagot ko. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad. Sumunod ako. Bawat hakbang ko, pakiramdam ko mas lalo akong lumulubog sa isang bagay na hindi ko na kayang takasan. Hindi ko na maalala kung paano nagsimula ang gabing iyon. Ang naaalala ko lang, ang malaking kargada ni Sir at pareho kaming nakaraos. Pagkatapos ng lahat, nakatayo ako sa banyo, nakatitig sa salamin. Hindi ko makilala ang sarili ko. Parang may nawala. Parang may nabawas sa pagkatao ko na hindi ko na maibabalik. Hinawakan ko ang mukha ko. Para sa kanila, to. Para sa mga anak mo. Paulit-ulit kong sinasabi. Pero kahit anong pilit ko, hindi ko matakpan ang pakiramdam na may mali. Na may sinira ako. Na ako mismo ang sumira. Kinabukasan, gumising ako na parang walang nangyari. Nagluto, naglinis, nagtrabaho. Pero sa loob ko, hindi na ako katulad ng dati. Sa tuwing nagkakasalubong kami, hindi ko na siya matingnan ng diretsyo. Pero siya, parang normal lang ang lahat. Parang walang nangyari. Hanggang sa hapon, tinawag niya ulit ako. Bigla akong kinabahan. Paglapit ko, inabot niya ulit sa akin ng isang sobre. Mas makapal. "Send this to your family," sabi niya. Hindi ako agad nakagalaw. Tinitigan ko lang ang sobre. At sa pagkakataong yon, hindi ko na siya tinanggihan. Dahan-dahan kong tinanggap. At doon ko naramdaman ang pinaka-nakakatakot na bagay. Hindi na ako kasing bigat ng pakiramdam kagabi. Hindi na ako kasing naguguluhan. Parang mas madali na. At doon ako mas natakot. Dahil ibig sabihin, unti-unti na akong nasasanay. Lumipas ang mga araw. Naging linggo, hanggang sa hindi ko na napansin na naging rutina na siya. Halos gabi-gabi akong ginagalaw ni Sir kapag wala si Madam. Gustong-gusto niyang kainin ang petals ko habang pinapasubo naman sa akin ang batota niya bago ipasok sa pechay ko. Tuwing tatawagin niya ako, alam ko na ang ibig sabihin. Tuwing may ibibigay siyang sobre, alam ko na ang kapalit. At sa bawat pagkakataon, mas lumalaki ang perang natatanggap ko. Mas gumagaan ang buhay ng pamilya ko. Mas napapadalas ang ngiti ng mga anak ko sa video call. "Ma, salamat po. Nakabili na ako ng bagong sapatos. Ma, okay na po si Lola. Tuloy-tuloy na gamot niya." Sa bawat salitang yon, parang nababawasan ang bigat sa dibdib ko. Parang kinukumbinsi ko ang sarili ko na tama ang ginagawa ko. Na may dahilan. Na may patutunguhan. Pero gabi-gabi, pag mag-isa na ako sa kwarto ko, bumabalik ang lahat. Nakatitig ako sa kisame, hindi makatulog. Tinanong ko ang sarili ko, kung wala kang problema, gagawin mo ba to? At alam ko ang sagot, hindi. Kaya hindi ko na maipagkakaila na hindi ito desisyon na ginawa ko dahil gusto ko. Ginawa ko ito dahil pakiramdam ko, wala akong choice. Pero habang tumatagal, may isa pang bagay na nagsisimulang magbago. Hindi lang ang sitwasyon ko, kundi ang nararamdaman ko. Napapansin ko na hindi na lang siya basta amo sa paningin ko at hindi na lang ako basta kasambahay sa paningin niya. Isang araw, habang naglilinis ako sa kusina, nilapitan niya ako. "Be careful," sabi niya habang inaabot ang baso. Maliit na bagay, simpleng salita, pero hindi ko alam kung bakit iba ang dating sa akin. Maya-maya, tinanong niya ako, "How are your children?" Hindi na yun tungkol sa pera. Hindi na yun tungkol sa usapan namin. Parang may pakialam siya.
At doon ako kinabahan. Dahil kung dati, kaya kong sabihing pera lang ito. Ngayon, hindi na ako sigurado. At iyon ang simula ng mas malaking problema. Dahil kapag damdamin na ang nadamay, mas mahirap nang umalis, mas mahirap nang tumigil, at mas masakit kapag natapos. Hindi ko na namalayan kung kailan nagsimulang magbago ang lahat, kung kailan ako nasanay, kung kailan ako tumigil sa pagtanggi at nagsimulang sumunod na lang sa agos. Pero ang hindi ko inaasahan ay kung gaano kabilis babalik ang realidad para ipaalala sa akin kung gaano kalaki ang mali ko. Isang umaga, habang nagluluto ako ng almusal, narinig ko ang boses ni Sir sa sala. May kausap siya sa telepono. Hindi ko sinasadyang marinig, pero malinaw ang sinabi niya. "She's coming back this week." Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa ulo ko. Napahinto ako sa ginagawa ko. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Alam ko agad kung sino ang tinutukoy niya. Si Madam. Yung taong pinagkatiwalaan ako. Yung taong hindi ko kailanman hinarap nang may kasalanan hanggang ngayon. Buong araw akong hindi mapakali. Kahit anong gawin ko, parang may nakadagan sa dibdib ko. Paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko kung ano na ang mangyayari. Paano ko haharapin si Madam? Kinagabihan, tinawag ako ni Sir. Tahimik ang boses niya, pero ramdam ko ang bigat. "My wife is coming back." Tumango lang ako. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. But nothing changes, dagdag niya. Doon ako napatingin sa kanya. "Sir, hindi na po pwede. Nandito na si Madam." Pero hindi siya umatras. "I will take care of everything." Parang ganun lang kadali para sa kanya. Pero para sa akin, hindi. Dahil alam ko, kahit anong ingat namin, may hangganan ng pagtatago. At dumating nga ang araw na yon. Umaga pa lang, narinig ko na ang pagbukas ng pinto at ang masayang boses ni Madam habang niyayakap si Sir. Napahawak ako sa gilid ng mesa. Lumabas ako para batiin siya. Ngumiti siya sa akin. Totoo. Walang bahid ng duda. "Liza, thank you for taking care of the house." May dala pa siyang pasalubong para sa akin. Doon ako muntik ng maiyak. Habang nakangiti siya sa harap ko, ako naman ay may tinatagong kasalanan sa likod niya. Mula sa araw na yon, nag-iba ang lahat. Bumalik ako sa pagiging tahimik na kasambahay. Naglilinis, nagluluto, sumusunod. Pero sa loob ko, may takot na hindi nawawala. Sa bawat tingin ni Madam sa akin, pakiramdam ko may alam na siya. Sa bawat galaw ko, parang may mata na nakabantay. At mas lalo pang naging delikado dahil hindi tumigil si Sir. Isang gabi habang nasa kusina ako, dahan-dahang lumapit si Sir at bumulong. Later, storage room. Parang may kumuryente sa katawan ko. Napalingon ako sa sala. Nandoon si Madam, tahimik na umiinom ng tsaa. "Sir, delikado na," pabulong kong sabi. Pero ngumiti lang siya. "Trust me." At kahit alam kong mali, pumunta pa rin ako. Pagpasok ko sa storage room, halos hindi ako makahinga sa kaba. Ilang segundo lang, sumunod si Sir at isinara ang pinto. "I miss you," sabi niya. "Sir, please, nandito si Madam." Pero hinawakan niya ang kamay ko. Just this once. Ilang segundo akong natahimik. Pero sa huli, hindi ako umatras hanggang sa pareho na naman kami nakaraos ni Sir. At doon nagsimula ang mas mapanganib na bahagi ng lahat. Hindi na ito tulad ng dati. Ngayon, bawat galaw may risk. Bawat sandali may posibilidad na mahuli kami. Isang gabi habang nasa kusina ako, bigla akong hinila ni Sir sa madilim na bahagi ng bahay. Mahigpit ang hawak niya sa akin. "I cannot stay away from you," bulong niya. Bigla naming narinig ang boses ni Madam. "Hamad, where are you?" Parang tumigil ang puso ko. Agad ko siyang tinulak palayo at nagkunwaring may inaayos sa shelf. Ilang segundo lang, lumapit si Madam dala ang tasa ng kape. "There you are."
Tumingin siya sa amin, isa-isa, parang sinusuri ang bawat galaw. "What are you doing here?" "Just checking something," sagot ni Sir. Hindi ako makatingin. Ramdam ko ang pawis sa likod ko. "Liza, bring me more sugar." Agad akong tumango at umalis. Pero habang naglalakad ako palayo, nanginginig ang tuhod ko. Isang maliit na pagkakamali lang, mahuhuli na kami. Mula noon, hindi na ako mapakali. Kahit natutulog ako, parang may bumabantay. Kahit kumakain ako, parang may nakatitig. Isang umaga habang magkasama kami ni Madam sa kusina, nagsalita siya. "Liza, you have been very close to my husband lately." Parang may bumagsak sa dibdib ko. "Maybe because I know the house better, Madam." Ngumiti siya, pero may kakaiba. "I hope that is the only reason." Tahimik kaming nagpatuloy. Pero sa loob ko, alam ko na. Hindi na ito simpleng pagtatago. Unti-unti na kaming nahuhuli. Unti-unti nang sumisikip ang mundo ko. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang tunay na takot. Pero kahit ganon, hindi pa rin ako huminto. At iyon ang pinakamalaking pagkakamali ko. Ngunit akala ko, ang pinakadelikadong parte ng buhay ko ay yung muntik na kaming mahuli ni Madam. Nagkamali ako. Dahil may mas mabigat pa palang kapalit ang lahat ng ginawa ko. Ilang linggo matapos ang mga nangyari, sinabi ni Madam na uuwi muna ako ng Pilipinas para magbakasyon. Normal lang daw iyon. Parang reward sa ilang taon kong pagtatrabaho sa kanila. Dapat matuwa ako, pero hindi ko maipaliwanag kung bakit may kaba sa dibdib ko habang nag-iimpake ako ng mga gamit ko. Bago ako umalis, huli kaming nag-usap ni Sir. Tahimik siya, pero ramdam ko na may gusto siyang sabihin. Tumingin siya sa akin at sinabi niya, "Come back, Liza." Hindi ako agad nakasagot. Ngumiti lang ako ng pilit. Pero sa loob ko, hindi ko alam kung may babalikan pa ba ako o dapat ko nang tapusin ang lahat. Pagdating ko sa Pilipinas, akala ko makakahinga na ako. Akala ko doon matatapos ang lahat ng lihim ko. Pero ilang araw pa lang ang lumipas, napansin ko na may kakaiba sa katawan ko. Madalas akong nahihilo, mabilis mapagod, at parang may nagbabago na hindi ko maintindihan. Hanggang sa napilitan akong mag-test. Nanginginig ang kamay ko habang hinihintay ang resulta. At nang makita ko yon, parang gumuho ang mundo ko. Buntis ako. Hindi ako makahinga. Hindi ako makagalaw. Parang nawala ang lahat ng lakas ko. Ang daming pumasok sa isip ko. Ang mga anak ko. Ang pamilya ko. Ang sasabihin ng mga tao. Ilang araw akong tulala. Hindi ko alam kung sasabihin ko ba kay Sir o itatago ko na lang habang buhay. Pero habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman na wala akong choice. Kailangan niyang malaman. Nag-message ako sa kanya. Matagal bago siya sumagot. Nang mag-reply siya, maikli lang. "Are you sure?" Parang may kumurot sa puso ko. Hindi man lang niya ako kinumusta, pero sumagot pa rin ako. "Yes, sir." Ilang minuto ulit ang lumipas bago siya nag-reply. "Is it mine?" Napapikit ako. Masakit, pero kailangan kong tanggapin. "Yes, sir. It's your child." Matagal ulit ang katahimikan. Ramdam ko ang kaba habang hawak ko ang phone ko. Pagkatapos, nag-message siya ulit. "Okay, I will help you." Doon ako bahagyang nakahinga. Pero hindi pa pala doon natatapos. "But Liza," with one condition. Parang biglang bumigat ulit ang dibdib ko. "Come back here after you give birth. I will take care of you." Napatingin ako sa mensahe niya ng matagal. Bumalik? Sa parehong bahay? Sa parehong sitwasyon? Habang nandun si Madam? "Sir, how?" Nanginginig kong tanong. Saglit bago siya sumagot. "You know what to do." Doon ko naintindihan ang ibig niyang sabihin. Walang nagbago. Kahit nasaan ako, kahit ano pa ang nangyari, may kapalit pa rin ang lahat. Lumipas ang mga buwan.
Lumalaki ang tiyan ko at kasabay nun, lumalaki rin ang problema ko. Hindi ako makapagtrabaho, hindi ako makaalis. Unti-unting nauubos ang ipon ko. Yung perang akala ko, sapat na. Unti-unti ring nawala sa gastusin. Araw-araw, iniisip ko kung paano ako magsisimula ulit. Hanggang sa dumating ang araw na nanganak ako. Lalaki at gwapo, kamukha ng tatay niya. Nang una ko siyang hawakan, hindi ko napigilan ng luha ko. Wala siyang kasalanan. Pero nadamay siya sa lahat ng desisyon ko. Sa bawat iyak niya, parang pinapaalala sa akin ang lahat ng ginawa ko. Ngayon, nandito ako. Isang ina ng 3 anak, walang trabaho. Paubos na ang ipon. At may isang desisyon na kailangan kong gawin. Babalik ba ako? Babalik ba ako kay Sir sa bahay nila? Kung saan may pera at siguradong may susuporta sa amin ng anak ko? Pero kapalit nun, babalik ako sa parehong lihim, sa parehong kasalanan, at sa mas malaking panganib na mahuli kami ni Madam. O mananatili ako dito sa Pilipinas, maghahanap ng ibang paraan kahit hindi ko alam kung kakayanin ko. Kahit alam kong mas mahirap, pero mas tahimik ang konsensya ko. Hindi ko na alam kung alin ang tama. Kayo, kung kayo ang nasa sitwasyon ko, babalik pa ba kayo? O pipiliin nyo na lang magsimula ulit, kahit masakit at mahirap? Nagpapasalamat, Liza. Sa kwentong ito ni Liza, malinaw na hindi lahat ng sakripisyo ay madaling intindihin. May mga desisyon sa buhay na ginagawa natin, hindi dahil gusto natin, kundi dahil pakiramdam natin, wala na tayong ibang pagpipilian. Pero kahit gaano kabigat ang dahilan, hindi nawawala ang katotohanan na may mga bagay na may kapalit na hindi kayang bayaran ng pera. Sa kaso ni Liza, nagsimula ito sa pangangailangan. Pero habang tumatagal, nadagdagan ito ng damdamin, takot, at mas malalim na komplikasyon. Hanggang sa dumating sa puntong hindi na lang siya ang apektado, kundi pati ang anak niya at ang kinabukasan nila. Ngayon, nasa harap siya ng isang desisyon na hindi madaling sagutin. Pipiliin ba niya ang praktikal na paraan na may kasamang panganib at kasalanan o ang mas mahirap na landas pero may kapayapaan ng konsensya? Kayo, ano sa tingin niyo ang dapat gawin ni Liza? At kung gusto niyo pang makarinig ng isa pang kwento na mas matindi at mas kontrobersyal, panoorin niyo ang susunod naming video na pinamagatang Pinay OFW sa Saudi, binayaran ng amo para magkaanak. Isang kwento ng pangangailangan, desisyon at kapalit na hindi inaasahan. Maraming salamat sa pananatili hanggang sa dulo ng kwentong ito. Kung may kwento rin kayong gustong ilabas, mga liham ng sakripisyo, pangungulila, tagumpay o pagkatalo bilang OFW, bukas ang channel na ito para sa inyo. Pwede kayong magpadala ng inyong kwento at igagalang namin ang inyong katahimikan at pagkakakilanlan. Thanks for watching and we'll see you in the next video.